For today's video, nagluto naman ako ng ulam na siguradong kakailanganin mo na maraming kanin. At dahil ilang araw na puro merienda ang niluluto ko, ilang araw na rin kami hindi nakakakain ng kanin. Kaya nag-request na yung aking boyfriend na gusto na daw nila kumain ng kanin. At syempre, pag sinabing kakain ng kanin, dapat may ulam. Kaya nilutuan ko sila ng pork bistik Tagalog. Umpisahan na natin sa paghahanda ng kakailanganin para sa pagmamarinate ng ating karne. Naghiwa ako dito ng 10 piraso ng kalamansi. Kung may lemon kayo, pwede rin po yun. Mga 2 lemon yung kakailanganin natin dito. Sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 1 cup ng soy sauce, 1/2 tablespoon ng ground pepper, at yung piniga nating kalamansi kanina. I-mix natin ito ng mabuti at ilagay yung liempo na may kasamang kasim, bali 1 kilo pala ito. Maganda kasi sa recipe na ito yung may halong konting taba, at hiniwa ko na rin pala ito ng adobo cut. Haluin natin ito at i-marinate kasama yung atay overnight para manood talaga yung lasa sa karne. Pero kung nagmamadali kayo, i-marinate at least 1 hour bago lutuin. After itong i-marinate, sa isang kawali magpainit tayo ng mantika at iprito natin ito hanggang sa mag-brown magkabilaan. Alam ko maraming ibang paraan ang pagluluto ng bistik Tagalog, pero itong recipe na ito masasabi ko sa inyo na talaga namang masarap. After nating maprito yung liempo at kasim, next iprito na rin natin yung atay na minarinate. Iprito natin ito siguro mga 3 minutes magkabilaan. Mas masarap itong ating ulam na niluluto kung may gulay kahit papaano, kaya magpiprito ako ng 3 piraso ng eggplant. Hiwain lang natin ito ng ganito kalalaki at iprito. Sa pagpiprito pala ng eggplant, unahin nating lutuin yung may balat para hindi sumipsip ng mantika. After natin itong maprito, iset aside muna. Next, maghihiwa ako dito ng 3 piraso ng sibuyas. Kung gusto nyo po itong dagdagan, okay lang po. Sa totoo lang, sa recipe na ito, mas maraming sibuyas, mas masarap. At habang naghihiwa pala ako dito ng sibuyas, nagpainit na rin ako ng mantika. At nung medyo mainit na, inilagay ko na rin itong sibuyas at gisahin na natin. At once na nag-aroma na yung sibuyas, ilagay na yung piniritong liempo at kasim. Haluin ito at maglagay tayo ng 2 cups ng water, isama na rin yung pinagbabara ng karne. Maglagay din tayo ng 1 tablespoon ng asukal para may pang-balance sa alat. Haluin ito at takpan hanggang sa lumambot. After 10 to 15 minutes, hinahalo ko pala ito at chinecheck ko na rin kung malambot na yung karne. Low fire lang pala yung gamit ko dito, at dahil maliliit lang naman yung hiwa ko, mga 30 minutes ko lang itong pinalambutan. At nung malambot na yung karne at lumapot na rin yung sauce, ilagay na natin yung atay. After natin mailagay yung atay, haluin ito. Maglagay na rin tayo ng sibuyas na puti at siling green. Yung paglalagay po ng siling green ay optional lang. Gusto ko lang talaga maglagay nito dahil para sa akin ang bango nito sa ulam. Takpan ito ng mga 1 minuto, and after 1 minute, patayin na natin yung kalan. Tignan nyo naman yung ating karne, talaga namang nakakatakam. Ilagay na rin natin yung mga piniritong eggplant and ready to serve na ang ulam na sisira sa diet mo. Tignan nyo naman yung ulam natin. Wala mang sauce yan, pero sinasabi ko sa inyo, sa bawat karne ay talaga namang malasang malasa. Yung mega smile and pose pa ako, pero pagkakain na, wala nang pakialam sa magiging itsura. Sobrang bango talaga ng ulam na to. Grabe, ang sarap, promise. Sakto lang yung alat, asim, at may konting tamis. At isa rin talaga sa nagpasarap dito, yung pritong eggplant at atay ng baboy. Ito talaga ang klase ng ulam na sisira sa diet natin. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.